hearing ni Senator Tolentino na parang at saka yung mga reports after the hearing ng yung Senate hearing. Mahirap sa ano. Actually, my advice to Senator Tolentino is rather than using the China card for him to be para mapansin lang ng mga tao at magkaroon lang ng traction in terms of media traction or social media traction, probably he should try to more articulate kung ano ang kanyang mga plataforma sa pagkakandidato niya. So, re-electionist siya eh. Senador na siya, magre-re-election siya. Kung anong mga plataforma niya bilang isang senador at anong gagawin niya para sa bayan. Instead na mag-create ng more tension between the two countries na we need actually China, especially in the economic realm or economic side. Kasi bilang senador, unang-una, alam niya dapat kung anong kahalagahan ng bilateral relation between the two countries. Well, I think may kinalaman yan doon sa Senate hearing ni Senator Tolentino na parang at saka yung mga reports after the hearing ng yung Senate hearing na yun na sinasabi niya na parang tawag nito at saka yung statement ata ni Jonathan Malaya ng National Security Council na parang nakikialam daw ang China sa midterm election natin. Sa akin kasi ang tanong ko lang kasi dyan, when it comes to these things, kasi these are allegations and accusation against another country, tapos ang alam ko naman kasi sa China, or ang China, strict sila dun sa tinatawag nilang non-interference in the domestic affairs of another country. Kasi as far as they are concerned, ayaw din nila na pinapakialaman sila domestically ng mga ibang bansa. So sa akin, alam ko yan at parte yan ng kanilang policy, parte ng foreign policy nila. So, ang sinasabi nga nila, wala silang pakialam sa eleksyon ng Pilipinas, wala rin naman silang mahihita kung makikialam sila. So, parang gano'n ang statement. However, on the part of the Philippines naman, especially yung mga statement galing sa, for example, kay Jonathan Malaya na yan, sinasabi nga allegations na China is trying to interfere in the midterm election, siguro before pa nila masabi yan, para hindi naman tayo nagmumukhang mahilig lang mag-accuse at ginagamit lang yung China card dahil may election, hopefully they will provide some kind of substantial evidences na kung talagang may ganun ngang interference na nangyayari na may kinalaman sa China. So yun yung mga bagay kasi mahirap mag-accuse kung wala kang concrete evidence against another country at it will affect the diplomatic and political relations ng dalawang bansa na ngayon kung titignan nga natin very challenging na. It's very hard. The bilateral relation of the two countries under the current administration of Marcos Jr. is not really good. It's really challenging. It's not okay. So kung may mga ganitong allegations pa at may mga ganitong mga statement coming from government officials ng ating side, it will not help mitigate the already not so good bilateral relation ng dalawang bansa, may it be, especially diplomatically and politically, na it impacts actually economic-wise, nagkakaroon ng, ng impact yan sa economic cooperation at saka ties ng dalawang bansa, and it affects the Philippine economy. And on the other hand, it also impacts what you call magandang people-to-people relation ng dalawang bansa, na kung saan isa dyan dapat na nagbe-benefit tayo is yung turismo. Opo. Yes, Prof? Mayroon kang ganitong mga xenophobia na nangyayari. Opo. Kung hindi nangingialam itong China, nangingialam o hindi man nangingialam, ano naman ang masasabi niyo po doon sa mga politiko na ginagamit naman ang isyong ito para sa halalan? Kasi may binanggit, ang sabi pa nga niya dito, and I quote, ng isang kumakandidato. Kung gusto niyo po na mawala sa atin ang West Philippine Sea at mawala ng trabaho ang libo-libong mangingisda, huwag niyo po akong iboto. Kung gusto niyo po na masakop ng China ang Pilipinas at gawin tayong alipin ng isang bansa na walang Diyos, huwag niyo po akong iboto. Ito po yung naging pahayag ni Senador Francis Tolentino sa kanilang campaign rally kamakailan dyan po sa Dagupan.
Napakaano naman ni Senator Tolentino. Parang ngayon lang ba, I mean, ang relationship ng dalawang bansa at ang people to people and even ang presence ng mga Chinese sa Pilipinas, panahon pa ng Spanish time. Spanish colonization pa, may mga Chino na sa Pilipinas and many of them actually helped us during our revolution. And that's something that we need to recognize. At saka kung talagang gusto namang sakupin at invade ang Pilipinas ng mga China, matagal na kung tutuusin, hindi lang ngayon. Lalo pat mas malaki silang bansa, mas malakas sila, mas di hamak naman na very advanced sila, even economically, militarily speaking. So kung ang gusto talaga ng China ay sakupin ang Pilipinas at invade ang Pilipinas, matagal na nilang ginawa yun kung yun talaga ang kanilang intention. Masyado na, ayun yung mahirap sa ano. Actually, my advice to Senator Tolentino is rather than using the China card for him to be, para mapansin lang ng mga tao at magkaroon lang ng traction in terms of media traction or social media traction, probably he should try to more articulate kung ano ang kanyang mga plataforma sa pagkakandidato niya. So, re-electionist siya eh. Senador na siya, magre-re-election siya. Kung ano mga plataforma niya bilang isang senador at anong gagawin niya para sa bayan. Instead na mag-create ng more tension between the two countries na we need actually China, especially in the economic realm or economic side. Kasi bilang senador, unang-una, alam niya dapat kung anong kahalagahan ng bilateral relation between the two countries. And one thing that we have to remember, China is not anymore China 50 years ago. It's a superpower, both economically and even military-wise. And China is our neighbor. We cannot have conflict with China forever, or we cannot have this very bad relationship with China because it's our neighbor. We cannot change the fact. That fact. So, sa akin, bilang isang responsableng senador, dapat, imbis na mag-create siya ng tension between the two countries, ang gawin niya, ilahad niya sa mga Pilipino kung ano ang kanyang plataforma para sa bayan. Kasi yun ang mas mahalaga. Dahil ngayon, pangalawang beses na siyang hihingi ng boto sa mga Pilipino. Hindi yung tipong mag-create pa siya ng tension para lang mapansin at magkaroon ng traction. That is not how supposedly responsible leader or senator of the country should do. At kung mayroon siyang mga accusation against China, ilahad na yan sa proper venue with backup with concrete evidences para hindi tayo maging katawa-tawa as far as the international community is concerned. Yun ang payo ko sa kanya. Kasi ako, bilang isang Pilipino, boboto ako sa midterm election na to. At syempre, titignan ko kung anong plataforma nyo, hindi kung ano yung chika na sinasabi nyo. Bilang mga kumakandidato, mas interesado siguro ang mga botante dun sa kanyang gagawin sa pangalawang beses na hihingi siya ng boto sa mga Pilipino bilang tumatakbong senador. Yun yung advice ko kay Senator Tolentino. Mas interesado pa ako doon at ang mga Pilipino kaysa sa paigtingin mo pa ang tensyon, na very tension-driven na yung bilateral relation ng dalawang bansa, pinapaigting mo pa dahil lang sa election at ginagamit mo ang China card just for what? For you to be what? Para lang magkaroon ng traction at saka tingin mo, iboboto ka ng mga tao by using the China card? Not every Filipino, hindi naman mga bobong mga Pilipino, alam nila kung ano nangyayari sa Pilipinas at ano ang totoo. So yun lang ang advice ko kay Senator Tolentino. Boboto pa kapag nakita ko or nakita namin kung ano ang yung mga plataforma. Katulad ni Pastor Kibuloy. Makikita mo sa Pastor Kibuloy kumakandidatong senador. Naninira ba si Pastor Kibuloy sa mga ibang tao or sa ibang bansa? No. Ang ginagawa ni Pastor, nilalahad niya ang kanyang mga plataforma, even any case mananalo siya bilang isang senador. Yun yung kailangan natin ng mga yun ang dapat nating tignan at pansinin ng mga Pilipino, yung naglalahad ng plataforma at hindi yung mga ganitong mga nagki-create palalo ng issue at tension, especially when you talk about other countries. Kasi hindi maganda yun at nakakatawa tayo sa ibang bansa. Yun lang po ang masasabi ko dyan. Opo, at maaayos pa ba ito, ma'am? Lalo na sa mga magiging at stake nito lalo na sa ating ekonomiya, no? Sa mga economic policy po natin, considering talagang yung China and Pilipinas magka-partner na yan sa mahabang
Mm. panahon. And alam natin medyo nagkakaroon na talaga ng lamat dahil nga sa hindi magandang foreign relations po natin dahil nga dito sa mga issue po na ito. At ito pa rin yung patuloy na pinag-uusapan, yung sigalot dyan sa South China Sea, meron pa dyan sa Sandy Cay, tapos itong issue ng pangingialam di umano ng China sa halalan natin dito sa Pilipinas. Pero sa mga kapitbahay nating mga bansa, parang iba yata yung pinagtutuunan nila ng pansin, which is meron din silang claim, ang Vietnam, na sinasabi nga na mas marami pa nga ang isla na okupado po ng Vietnam dyan po sa South China Sea kumpara sa iba pang mga lugar talaga. Ang Malaysia, ang Cambodia, nabanggit ko kasi itong tatlong bansa na ito na kapitbahay po natin, na miyembro po ng ASEAN, ay binisita po ni President Xi Jinping ng China. At ito rin yung mga bansa na ito, parang heavily reliant sila sa kanilang export. Malaki din yung kanilang ine-export papunta doon sa Estados Unidos po. Ito na yung kanilang galawan. Parang hindi naman sinasabing na isasantabi kasi ganun din naman yung kanilang mga claims. Pero meron silang pwede namang nandyan yan, present yung claims nila. Pero meron pang mas malaking pinagtutuunan ng pansin nila na makakabenepisyo sa kanilang mga bansa na parang taliwas sa nangyayari po sa Pilipinas. Oo nga, yun tama ka diyan, Admar, no. Katulad ng ng Vietnam. Actually, ang may maigting talaga na historical na conflict, kung conflict ang pag-uusapan with China, is Vietnam. Kasi meron diyan silang border dispute before na na-settle na. So, kung history lang pag-uusapan, ang Vietnam and China talaga ang mas mahirap yung relasyon. But and may claim pa ang Vietnam sa South China Sea at may gitgitan din diyan. Pero if you really look at Vietnam, napakaganda ng kanilang foreign policy. They know that they have conflict, nag-exist on conflict, and I think from what I know sa mga counterparts natin sa Vietnam, they are also asserting themselves when you talk about the South China Sea, but not to the point na nagsasuffer ang bilateral relation, especially economic relation and diplomatic and political relation ng Vietnam at ang China. Hindi umaabot doon. May functional relationship, very close pa rin ang relationship. Kaya ang China, pinaprioritize actually ang Vietnam when it comes to economic cooperation between the two countries. At nagbe-benefit ang Vietnam when you talk about capital investment. At lahat ng karamihan ng malalaking kumpanya din ng China na international ay nasa Vietnam at pumupunta sa Vietnam. Kasi nga, they were able to manage bilaterally yung conflict at conflict of interest nila sa South China Sea. Kaya maganda ang relasyon, and Vietnam is really benefiting from all the economic cooperation with China. Yun ang sinasabi ko na sa atin, parang dahil nga dito sa mga sa mga issues at ngayon lalo na sa election ng midterm election natin na ginagamit mo yung China, ginagamit ng mga politiko ang China card para lang magkaroon sila para lang masabi na nationalistic sila or they love the country, which is for me it's very jingoism na yan na parang false nationalism yan kasi sa akin dapat hindi, kasi bilang mga Pilipino dapat maging malawak tayong mag-isip na ang mundo ay nagbabago at nagbago na. There is such a thing as a shift in the power dynamics in the world right now, and we cannot deny the fact that China is really rising. It's a rising superpower, and it's already a superpower na when you talk about that, bilang isang bansa, alam natin dapat kung paano tayo puposisyon. Dapat we have very good relation with a superpower na neighbor lang natin, napakalapit sa atin, despite the fact na mayroon tayong conflict of interest dyan sa South China Sea. Kasi sa akin, hindi naman nadi-deny na mayroon tayong claim sa South China Sea. So we can manage it in a way that is separate from all other kind of relationship mayroon tayo kay China. 'Di ba? At saka may mga iba't ibang pamamaraan naman para ma-manage mo yung conflict. Hindi laging kailangan magbangayan at hindi rin kailangan maggitgitan dyan. Kailangan natin makipag-usap ng matino at maging malinaw yung positioning natin. And at the same time, i-preserve talaga yung stability ng South China Sea. At hindi politicize yung issue. It has to be factual. Tapos yung approach natin should not be confrontational. Kasi to be very frank, MJ and Admar,
kahit anong gawin natin, it's a reality talaga that China is bigger than us and more powerful than us in everything. So, hindi naman ibig sabihin na kung ganun sila, hindi na tayo mag-a-assert. Mag-a-assert pa rin tayo ng ating claim, but we have to do it in a way na hindi mako-compromise yung tinatawag nating economic relationship with China, because China is really the biggest economy right now. It's the first economy already in many ways. So, mahirap naman siguro sa isang bansang Pilipinas na struggling tayo sa ekonomiya natin, and we need more investment. We need a market to export our product, and stable market. And we're integrated in the regional economy of the region na may kaaway ka na China kasi talo ka eh. So yun yung sinasabi ko na ang sinasabi mo kanina, Admar, na yung lamat ba na yan, mari-repair pa ba? Well, mari-repair naman. Lahat naman nagagawa ng paraan sa mabuting usapan. Pero kung i-intensify pa ng current government at saka itong mga politicians natin na ginagamit ng China card, yung tension-driven na relationship, lalong hindi, madadrag yan at magkakaroon, yung lamat na yan, mag-i-intensify to the point na mahirapan kang, i-recalibrate yan or ibalik sa dati. So yun yung sinasabi ko, unless siguro there's a change of leadership and the foreign policy will be more neutral and balanced and friendly to China. Pero at the moment kasi, very obvious naman, we cannot deny the fact na under a Marcos Jr. government, very antagonistic ang relationship ng Pilipinas sa China. It's very obvious. Hindi naman madi-deny yan eh. So yun yung sinasabi ko na sana, maging tayo, ang sinasabi ko lang dito is, the Philippine government at the moment, under Marcos Jr., should be more rational. You have to be rational and in how you deal with China. You cannot be that hindi pwede yung mga brabado na jingoist na mga moves kasi to be frank, wala tayong mahihita at matatalo tayo at the end of the day. At natatalo tayo at the same time pinagtatawanan pa tayo ng ibang countries sa ASEAN kasi alam nila na yung mga moves ng current government are not wise. Hindi siya wise eh. At saka hindi beneficial sa atin. So sana makita nila yan at maging rational tayo sa ating approach with our bilateral relation with China. At saka iwasan na natin na pa-intensify pa. Yung mahirap na nga yung relationship eh, very tension-driven na nga, ini-intensify mo pa dahil lang may eleksyon. Parang hindi magandang tignan yun. At saka like after election, ginamit mo yung China card after election, mababawi mo ba yung mas lalong, hindi gumandang relationship ng dalawang bansa? Ayun yun eh. Parang sa akin kasi, yung ating mga politiko, ang dapat nilang pagtuunan ay hindi yung sirain palalo ang bilateral relation ng dalawang country. Dapat nga, mag-isip sila ng paraan how we can possibly fix and repair our very bad relationship with China kasi we need a country like China really economic-wise, and at the same time, imbis na manira ka ng country, gawin mo na lang, lahad mo ang plataforma mo kung anong gagawin mo para sa bayan at anong magagawa mo at anong mga nagawa mo. Yung mga tulad ni Tolentino, yun yung dapat niyang gawin. Hindi yung ganito na para bang napakababaw ng mababaw siya for me eh. Senador siya, matalino naman siguro sa Tolentino, alam niya yung ibig kong sabihin. So sa akin, mas gugustuhin ko pang marinig sa kanya kung ano yung mga plataforma niya, ano yung nagawa niya sa 6 years niyang bilang senador, at ano pa ang gagawin niya. Mas magandang tignan yon. At paano niya i-fix ang very deteriorating Philippine-China relation. Because he knows, and I know, and we all know, that China is really a superpower already. It's the first economy already. And we need to have good relation with the superpower and the first economy in this world. So ganun siya dapat. Hindi ganun ang nangyayari eh. Yun ang problema eh. Ma'am, good evening. Si MJ po ito. Paano po yung argumento ng ilan sa ating mga kababayan na kung pro-China, halimbawa may mga pro-China, masama, espiya, kalaban, traidor. Pag pro-US, okay lang, idol. Napakakitid ng utak nga eh. Parang sobrang
That's the way, parang ang kitin ng utak, no? Especially yung mga taong nagsasabi na just because you promote Philippine-China relation, you want the bilateral relation of the two countries to be better and to be good for, win-win cooperation, economic cooperation with the two countries. Ang tingin sa'yo is, spiya ka na or pro-China ka na or tawag nito, or traidor ka na sa bayan. Napakakitid at mga utak talangka lang po ang nagsasabi ng ganon. Kasi kung ikaw ay matalino at medyo may konting pag-iisip ka, titignan mo yung argument, hindi yung ibabrand mo lang isang tao na pro-China na agad. And in the very first place, yung sinasabi ko, what is wrong for a country to be a friend of another country? Kaya nga tayo may Department of Foreign Affairs, kaya nga tayo may foreign policy, precisely because as a country, what we have to do is to be friends to all other countries because it will benefit our country. And how will you do that? Of course, to establish good relations in every aspect. So kapag halimbawa nagsabi ako na we have to have good relation with China because of this, would it mean ba na traidor ka na sa bayan mo? Hindi po. Mali po yung pag-iisip na yun. Napakakitid po ng pag-iisip. Pero kung pag makikita mo mga pro-Americans naman, okay lang. Which is in fact, dapat mas maging critical ka sa mga pro-Americans. Kasi look at what happened to the country. At the moment, we're being militarized by the United States. For what? Is it for us or is it against China? Would it be good for the Philippines or not? Is it compromising our sovereignty and independence or not? So yung mga bagay niyan, dapat iniisip. Ang advice ko sa ating mga kababayan, lalo na kasi midterm election, maging maingat kayo kumilatis ng arguments at saka mga sinasabi ng mga kandidato. At tignan ninyo kung may argument nga ba sila, may punto ba sila o wala. Or yung mga arguments nila ay just for the sake of making them more popular or para lang magkaroon ng media mileage. Kasi hindi po yan ang mga kandidato na dapat nating iboto. Ang kailangan po nating iboto ng mga kandidato is yung may mga sinasabi na may argument talaga, solid yung argument at may sense. Hindi lang yung basta lamang may sabi at magkaroon lang traction. Hindi po natin kailangan yun. So sa akin, ang mga nagsasabi ng mga ganyan na pro-China, traitor ka na, utak talangka po yan. Ibig sabihin, they're not smart enough to really decipher and even to analyze at tignan yung argument ng mga tao at nandun lang sila sa bandwagon na pinapa-spread ngayon na if you promote Philippine-China relation, pro-China ka na. Hindi po ganun. Hindi po ganun. Hindi po dapat maging ganun ang ating pag-iisip kasi medyo may konting makitid na pag-iisip na po ang mga ganong tipong, mga taong ganon, makitid na mag-isip yun. Paano na lang kaya ma'am kung bumawi sila sa trade, sa ekonomiya? Yung US nga, umaaray sa tariff war na nga eh. Paano kung magpatuloy? Bumabawi na nga MJ. Kung matindi ang kanilang banat ma'am, paano na lang kayo ekonomiya? Yun na nga, MJ, bumabawi na nga. Take note, diba? May tariff trade war ngayon. Tapos, actually, ASEAN and China are talking paano nila ma-mitigate ang impact ng tariff trade war being imposed by the United States across the world, especially sa ASEAN countries and even China. So itong ASEAN member states at saka China, they're trying to parang nagpa-plan sila may mga usapan sila economically na may kinalaman sa trade and economics na para maiwasan na magkaroon ng dent ang impact ng tariff trade war. So kaya nga umikot si President Xi, 'di ba, sa tatlong bansa. At ang pagpunta niya doon ay may kinalaman yan sa paano papaigtingin ang bilateral relation at economic integration ng China and ASEAN para itong dalawa ay mas maging maigting ang kanilang exchanges of goods, even I think in terms of finance and even basta may kinalaman paano maiiwasan na hindi sila maapektuhan masyado ng tariff high tariff ng United States. Pinag-uusapan lahat yung ngayon yan between member states and China. At may mga countries na very active, like Malaysia is very active on this, Indonesia, and I think Vietnam, and they have very good relation and coordination with China. At kaya umiikot din itong presidente ng China at ngayon iikot din ata ang Prime Minister ng Japan sa South Asian countries. May kinalaman yan sa ekonomiya at may kinalaman yan sa tinatawag mong deepening the economic integration of
Southeast Asian countries and China. And even Japan wants to have that too. So ang sinasabi ko, kapag hindi maganda ang bilateral relation natin with China, hindi tayo masasali dyan. Hindi tayo masakasali dyan. So kawawa tayo. Kawawa tayo dyan. Hindi tayo magkakaroon ng access to Chinese market. Hindi tayo magkakaroon ng access to Chinese capital, Chinese infrastructure. We're not even part of the Belt and Road Initiative. So we lose a lot of opportunity, and other countries in ASEAN, they're gaining more opportunity. So pagdating sa ekonomiya natin, mauungusan tayo ng iba't ibang countries. Even Cambodia has very good relation with China, Laos, and all this. Mas maganda naman siguro tayo kaysa sa kanila in terms of ranking. Pero pag hindi natin maayos ang relationship natin with ASEAN countries and even with China, I'm not kidding, in the long run, in the long term, we will be the losers. And some of our counterparts in ASEAN, even like Cambodia, even like Laos, mauungsan tayo or mauunahan pa tayo niyan. Kasi they really think more on economic terms eh. Hindi sila nandito sa geopolitics eh. Hindi naman nila siniset aside ang geopolitics, but they manage it well at maganda, balance ang kanilang foreign policy, and they focus more on economics. Sa atin kasi, kabaliktaran. We focus too much on geopolitics at ditong gitgitan sa South China Sea rather than on trying to have more economic cooperation with a big economy like China and even the ASEAN counterparts. So yun yung problema natin. Imbis na i-focus natin ang ating attention sa kung paano natin mapapaigting ang ating economic ties with China and with ASEAN countries, nandun tayo sa South China Sea at South China Sea tayo ng South China Sea. Samantalang, if you look at the South China Sea, it's an important issue. But if you really look at the bilateral relationship of the two countries, like China and the Philippines, it's a small part. Ang dami nating aspeto, bakit yan ang pinagtutuunan ng pansin? Yun yung hindi ko rin, that's very irrational. Coming from a government, really. Kasi if you think rationally, if you're a rational person and a rational government, you always think of how you can maximize benefits in a relationship with another country. At i-downside mo yung conflict of interest, do you manage it? Pero dito sa nangyayari under a Marcos government, napaka-irrational na you emphasize too much and you politicize too much the South China Sea issue, while at the same time sacrificing the supposedly good economic relationship with China and even other countries in ASEAN. Kasi yung ibang countries sa ASEAN, they're not happy with the Philippines dahil sa nangyayari sa atin. Apektado kasi sila sa mga gitgitan dyan sa South China Sea at yung tension na nagagawa dahil din ang Pilipinas is really to certain extent being militarized by the United States. So apektado ang ASEAN countries and they're not happy. So ito yung mga bagay na sana naiisip ng current government na ayusin nila. Kasi kung hindi nila ayusin yan, it will get worse. And if it gets worse, at the end of the day, ang kawawa talaga dito at ang talo naman talaga dyan talaga isang Pilipinas. At then, kung talo ang Pilipinas, talo ang Pilipino. So, yun yung totoo dyan eh. So, ewan ko kung bakit. Hindi naman to, MJ, this is very common sense eh. This is common sense. This is not rocket science things. You just have to use your common sense and you will see what I'm trying to explain here. At alam naman yan ng gobyerno, I think, at matalino naman sigurong iba sa kanila. So, pero bakit gano'n ang nangyayari, diba? Parang minsan hindi mo maintindihan. Prof, sa mga sigalot at problema nito between China at ang Pilipinas, saan ba ang sa tingin nyo po mas mabisa pagdating po sa pag-uusap patungkol sa geopolitical? Kailangan ba Pilipinas makikinig sa Estados Unidos regarding dito sa China? Or mas dapat nating paigtingin dito sa mga kapitbahay natin, East Asia, yung sa mga membro po ng ASEAN, na dito tayo, kumbaga, makipag-collaborate at as ASEAN, makipag-deal dito po sa China, imbis na Pilipinas, parang mas more tayo nakikinig sa mga solsol ng Amerika sa pakikipag-deal po sa China.
Unang-una, bilang isang bansa, dapat may sarili tayong stand sa lahat ng issues na tayo. Yun yung stand natin bilang isang bansa, bilang Pilipino. Dapat alam natin kung saan tayo tatayo at alam natin kung ano yung stand mo. Like for example, when you talk about the geopolitics, the strategic competition between China and the United States, dapat malinaw yung position natin. At yung position na yon, halimbawa, neutral yung position natin, posisyon yun ng Pilipinas na hindi dinidiktahan ng kahit na sinong bansa. Dapat ganon. Dapat we will have that kind of stand and foreign policy na tayo talaga, atin yun. Hindi siya dictated by any countries for that matter. Very important yun. And we can only have that if the leader of the country knows these things very well and strong enough to stand na ito yung para sa Pilipinas at ito yung maganda para sa Pilipinas at ito talaga ang stand ng Pilipinas na walang nakikialam na bansa. Dapat malinaw yun eh. Yun yung basic eh. Now, after that, dapat when you talk about trying to coordinate yung positioning ng Pilipinas, lalo niya when you talk about international relation, when you talk about regional issues like the South China Sea, the Taiwan Strait, we need to listen and to coordinate with ASEAN. Yung ASEAN kasi is the regional organization, intergovernmental organization na kabilang tayo. At kabilang tayo sa sub-region ng Southeast Asia. So ang una natin dapat na kinukonsult, kinakausap, at nagkikipag-coordinate tayo kung ano yung magandang stand sa different regional issues na haharapin natin bilang part ng ASEAN at ng region is ang ASEAN member states at ang ASEAN as a regional bloc. So yun, dapat ganon. Hindi yung external forces. Kasi ang external forces ay hindi naman nasa loob ng region natin. At mas, alam mo yun, external yan eh. Hindi naman nila kayang panagutan kung anong mangyayari sa region. And anytime they want to go out of the region, they can go out. Kasi wala naman sila talaga sa region. So yun yung dapat. And then, of course, the wider Asia-Pacific. Yung wider Asia-Pacific, andyan na yung China, andyan yung India, andyan yung Japan, South Korea. This is the wider Asia-Pacific na ang Pilipinas dapat will have good relation with all countries in Asia-Pacific kasi ito yung neighbors natin and will coordinate when you talk about regional issues. Like for example, paano natin i-mitigate ang issue dyan sa South China Sea, ang gitgitan dyan sa South China Sea? Ano ba ang magandang policy as far as other countries in the region are concerned? Yun eh. Makipag-coordinate ka, dialogo ka kasi ang dapat sa ano pa when you talk about geopolitics, pinaka-importanting tignan mo sino ang katabi mong bansa, sino ang malapit sa iyo. Hindi yung malayo. Kasi yung malayo, ano yan eh, kapag nagkaroon ng gulo, wala naman ikaw mahihita dyan, malayo sila eh. Yung una mong dapat titignan at puposisyon ka na hindi ka magkakaroon ng gitgitan or disagreement or some kind of dispute or conflict is yung mga karating mong bansa. Then after that, kapag maganda ang relationship natin with the rest of the sub-region, Southeast Asia and the Asia-Pacific, then of course you can relate and you can have good relation with Latin America, Africa, Europe, America, this is the external na to the region. So ganun dapat. Pero ang nangyayari kasi sa Pilipinas, ina-accommodate mo ang strategic interest ng isang country coming from the which is the United States, that is from outside of our region. Hindi naman yan nasa loob eh. So nagkakaroon ka ng gitgitan kasi may sarili silang interest sa region natin na ang pinupunto nila at ang kanilang competition ay nandun sa country na kung saan nasa loob ng region. At ang ginagawa nila, ginagamit nilang Pilipinas against that country, which is China. So nagkakaroon ng complications. Dapat hindi ganon. Pero again, MJ, basic dapat. The Philippines should have its own stand on every issues, domestic man yan or international or regional, na ikaw ang gumagawa ng iyong desisyon based on national interest natin. Hindi yung dinidiktahan ka or nagpapadikta ka or even ina-accommodate mo yung interest ng ibang bansa. Hindi ganon. It has to be our stand based on our national interest. And again, ulit-ulitin ko lagi, ano yung national interest ng Pilipinas? Preservation of our independence and autonomy and sovereignty, economic prosperity. Importante yun.
Yung dalawa lang yun, kapag nasunod natin, we will be better off when you talk about international relation and regional dynamics. Kasi malinaw na rooted ang mga ano natin, mga pronouncement natin, statement natin, at saka mga stand natin sa iba't ibang issue na kinaharap ng bansa internationally and regionally speaking. Kasi rooted siya doon sa national interest at hindi tayo maliligaw. Kapag ang ano mo, ang basis mo ng lahat ng decision mo bilang isang bansa is rooted siya doon sa national interest mo. At ang peace is a national interest ng Pilipinas, hindi tayo maliligaw. Again, what are those? Economic prosperity, peace. Very important. You cannot have economic prosperity in a country kung ang country mo ay hindi peaceful. Pangatlo, isang pinaka-importante is preservation of our independence and sovereignty and autonomy as a country. Meaning, walang nagdidikta. You determine your own path as a country. Yun yung dapat. Basic yan. And then you consult with other countries in the region para may coordination ka at mayroon kang leverage as well. Kasi you need other countries. Hindi ka naman island that you can survive on your own. So ganun dapat. Yun yung nawawala sa Pilipinas right now eh. Under a Marcos government, medyo nawawala tayo doon. Hindi tayo nandun sa konteksto na sinasabi ko kanina. Yun yung sad. Kasi dapat nasundan lang talaga yung yun nga sinasabi ko lagi, yung previous administration ni Pangulong Duterte, nandun na yun eh. We're there already eh. Pero nang dumating si BBM, parang nag-shift tayo ulit. Balik na naman tayo dun sa we're like a pawn and a proxy of another superpower, na under the thumb of a superpower, which is not good for the country. So yun yung sad lang dun.